literal. Kung ako maligo, dili manabon. Kining usa ka gwapo kayo nga BBM vlogger, di pa manabon, di pag yun maligo, balba ko ang lupot. Hindi daw ako nagsasabon. Di pa daw naliligo. Paano mo nalamang hindi ako nagsasabon at hindi ako naliligo? Okay? Kung hindi ka maliligo, bakit ka gagamit ng sabon? Bobo, di ba? Eto pa, maraming kabubuhan dito na sasabihin yan. Pakinggan natin. Go! Karon pa ba ko go? Oy, wala akong, ano nga sa Tagalog yung igagaw? Wala akong gaw na ano, na bubong katulad mo, tapos didilis pa, diba? Tapos, mukha ka pang ano? Mukha ka pang, alam mo yon, burak na walang hugas. Manalamig ka naman. Mga imon sa di ko gikonsumo, gaw? Sige kay di man ka mukasa sa akong kuha ni mo gaw ka ng kondisyon nga makigdebate ko nimo basta. Hindi na po ako papalag sa kanya na makipag-debate. Samantalang, araw-araw po ako naghahamon ng debate dito sa channel ko, sa Facebook ko, pero sa sobrang lakas po natin, at sobrang, alam mo yon, pang out of the world na yung utak, wala na pong pumapalag. Diba? Kasi alam na po nila sa sarili nila na sila ay mga bobo, inutil, tarantado. Diba? So, palag-palag naman pag may time. Diba? Kasi ako masyado na yata ako malakas sa mundo ng mga tao. Diba? So, fake news. Paabot nyo sa kanya, debate kami. Pero kailangan, ayaw ko na magluluding yung utak nito sa harapan ko. Dapat dire-diretso. Debate, walang problema. Ngayon, drug test tayo. Paano pag natalo ka sa drug test? 200k, sugal tayo. Mangungutang muna ako sa Bombay para may pansugal sa'yo. Kasi sure win ako eh. Kasi ako, hindi ako naninigarilyo. Pulburon, yung amo mo lang yung gumagamit. Pero, tangina, pagdating sa syuktungan, malakas tayo dyan. So, paano ka gagamit ng pinagbabawal na gamot kung hindi ka naninigarilyo? Yeah? Yun yung tanong. So, tuloy po natin. Basta, magpa-drug test ka, unya imo pamatudan nga di ka bayaran. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung sinabi niya dito. Gaw ka ng kondisyon nga makigdebate ko nimo basta, magpa-drug test ka, unya imo pamatudan nga di ka bayaran. Tingnan mo yung kabubuhan niya. Magpa-drug test daw po ako, tapos patunayan ko sa sarili ko daw na hindi ako bayaran. Bakit ako yung magpapatunay? Ikaw yung nag-akusa sa akin bayaran ako, tapos ngayon ako magpapatunay. Tandaan mo to, pagdating sa korte, halimbawa, ikaw yung magkakaso sa akin, kakasuhan mo ako. Dapat, ikaw yung magpapatunay na si Ballpoint Man, eto yung ginawa niya, eto yung ebidensya. Ikaw yung magpapatunay, di ba? Ikaw yung magpapatunay, hindi ako. May ganun ba? Pambihira naman, Wait lang, may tumawag lang. Alright. Tama ba yun? Tama po ba yun? O kabubuhan? Ulitin natin Sige kay di man ka mukasa sa akong kuha nimo gaw ka ng kondisyon nga makigdebate ko nimo basta, magpa-drug test ka, unya imo pamatudan nga di ka bayaran. Sa mga hindi nakakaintindi doon, pa-drug test daw po ako at patunayan ko daw sa sarili ko na hindi ako bayaran. Ganun na pala yung labanan ngayon. Ako na yung magpapatunay sa sarili ko na hindi ako bayaran. Tapos ikaw yung nag-akusa? Bakit hindi mo patunayan? Bakit di ka maghanap ng ebidensya? Patunayan mong bayaran ako. Ako wala akong dapat patunayan. Kailangan ko lang umupo dito at mag-relax at mag-antay ng ebidensya. Galing sa'yo. Kung may makikita ka. Di ba? Nakakaawa kayo sa totoo lang.
Oh, sabi ko nga sa inyo eh. Ito lalaban ng debate sa akin. Dito pa lang wala ka na, durog ka na. Oo. Wala ka ng silbi. Damage ka na. Diba? Oh. Diyos ko, Lord. Oh. Diyos ko, Lord. Sus Mariuset. Ah. Diyos ko, Lord. So, tuloy natin. Ya kay karon imo mo kong personal. Bogo ko, ana-ana ka. Ay, bobo ka naman talaga. Dito pa lang, oh. Dito pa lang sa sinasabi ko ngayon, kabubuhan na yung sinasabi mo. Diba? Ako maghanap ng ebidensya laban sa sarili ko? Tarantado. Hindi talaga nag-iisip to mga preno. Halimbawa, akusahan ko si paring Marge Marasigan, si Marisa Sunakawa. Akusahan ko yan, si Fislis Ro, si Jose Diaz. Sino pa ba? Si Josephine, si Lenz M. Vlog. Akusahan ko kayo na kayo ay nagnanakaw. Nagnanakaw ng gold bars. Tapos sabihin ko, "Hoy, nagnanakaw kayo ng gold bars. Kailangan patunayan nyo sa sarili nyo na hindi kayo nagnanakaw ng gold bars." Pwede ba yun? Kayo yung magpapatunay sa sarili nyo? Ako yung nag-akusa? Di ba dapat ako yung magpatunay na magnanakaw kayo? Di ba? Oh. Ah. Tuloy po natin. Gaw! Ang bogo, dili ingon aning daog. Kanang ingon. Usabi yun nagaw ha, mga tala ko. Daog na lubot. Uy, tinatanong daw niya yung sarili niya. Ano ba daw yung mukha niya? Mukha ba yan o puwet? Siyempre puwet. Tuloy po natin. Ba ko lubot? Ako ba? Kay Gogo. Wala, ang style niya dito, more on tawa-tawa, para hindi maging halatang bobo ka. Tawa-tawa mo lang yan, para hindi halata, di ba? Kunyari lang, feeling mo matalino, kailangan bumilib ka sa sarili mo na matalino ka. Para lukuhin mo na yung sarili mo. Para hindi ka panghinaan ng loob. Di ba? Lukuhin mo na. Wag mong alam mo sa sarili mong bobo ka siguro, pero syempre ano ka na eh, nagva-vlog ka na eh. 'Di ba? So pakita mo sa tao na ano ka yung tawag niyan, komportable ka. Kahit alam mo bobo ka, 'di ba? Idaan mo na lang sa patawa-tawa, pambola-bola. 'Di ba? Para hindi halata. Sayop na opinion ng ana-ana. Pero kung mangureksyon ka sa usa ka tao, pamatod isa, gadili ka bayaran. Papatunayan ko daw na hindi ako bayaran. Bakit ako yung magpapatunay? Di ba dapat ikaw? Ala, jowa naman, oh. Tawa ako dun, Natawa ako dun. Ako pala yung kailangan magpatunay. Di ba? Halimbawa, kakasuhan ko si Aliboy. Kasuhan kita, Aliboy. Dahil ikaw ay nagnakaw ng aking manok. Pagdating sa korte, kailangan patunayan mo na hindi ka nagnakaw. Di ba dapat ako yung magpatunay na magnanakaw yung inaakusahan ko na nagnakaw ka ng manok? Ito po yung larawan, ito po yung ebidensya na siya po yung nagnakaw ng manok. Ang pangit naman na pagdating sa korte, si Aliboy yung magsasabi na ito po yung ebidensya na hindi ako nagnakaw ng manok. Pwede ba yun? Bobo talaga. Kaya maaro ba na yung aligasyon sa ilahan ninyo? Bayaran ko na mo. Ako kay Baog, bayaran mo di. Hindi mo pala alam na bayaran kami, hindi. Tapos ang usapan. Diba? Tapos ang usapan. Wala nang kailangan patunayan pa.
Oh. Di ba? Basta kay mao ilang aligasyon. Okay. Yan yung kanilang aligasyon. Parang sinabi nila, naniwala ka. May tumatawag lang. Alright, tuloy. Ingong kag bubo me. Ha? Ba't ang dami tumatawag ngayon naka-live ako? So kamo nang yun ay Bright kay Gaw? Kamo nang yun ay kay Bright niya? Ay, syempre. Kasi pag DDS, automatic bobo. Ha? Malamang, matalino kami. Yung katalinuhan nyo, kabobohan lang namin yan. Ha? Tandaan nyo po. Pag DDS, automatic bobo. So dili na di ay kami pwede nga musturya mig unsay among pananaw mahitungod sa mga Duterte kamo lang yung sakto. Hindi, tama talaga. Wala talaga kayong karapatan. Dahil para sa amin, yung mga bobo sa Pilipinas, wala nang karapatan magsalita. Diba? Yung ibang bobo nagbablog na. Piling matalino, piling magaling. Mas magaling pa sa lawyer. Mas magaling pa sa mga senador. Diba? Nakapag-vlog lang, kala mo kung sino na. Kaya wala kang karapatan. Dito pa lang sa explanation mo ngayon. Durog ka na dito. Partida content pa kita mamaya sa Facebook. May Facebook pa. Pakita ko dun kung gaano ka kabobo. Wag ka naman. Wala kang karapatan. Oy, pagsure boy. Pagsure. Oh, sure lagi. Ay kung personale lang ato isgutan Gaw. Ang personal ay lang, puro makagnaw, ang naong nimo murag lubot sa, iro. Yeah. Ang inang yan. Mukha ba yan? Wa magi ko mangutana nga wa kay trabaho nga sige lang kag vlog. Wa man gani ka mangutana, wa kay trabaho nga sige lang ka mag-vlog. Paano pag nagtayo ako ng negosyo ngayon? Kailangan ko pa ba magtrabaho? Pagtitiisan ko ba yung 500 pesos per day? Shout out po sa mga minimum wage earner, sila nagpapakahirap. Okay? Nagtatrabaho para mabuhay yung pamilya. Ako naman, dumidiskarte ako ng sakin. Iba rin yung diskarte ko, iba yung diskarte nila. Walang pakialamanan yan. Kung hindi ako magtrabaho at kumikita ako ng libo-libo araw-araw, diskarte ko yun. Diba? Diskarte ko yun. Alam mo, magtiyaga ako sa maliit. May malaki naman. Sige. Paano pag nagtayo ako ng negosyo ngayon? Ayaw ko magtrabaho gusto ko maging amo. Paano yun? Ayaw ko nga magtrabaho. Pero, kukuha ako ng worker para mag-apply sa akin. Diba? So, paano yun? Mali ba yun? Yan yung problema sa inyo. Yung tao na kumikita ng ganito, gusto yung pag-applyin dun sa sa arawan. Bakit pa kami dadagdag dun? Para na sa kanila yun. Ito yung diskarte namin, wala kang pakialam. Tanga-tanga talaga no? Diha, magiging kag bugo. Bayan na naling bugo agaw, kaya naning kamot magpatas. Pero wak ko ningo na. Naning kamot magpatas. Inamin niya po na bobo siya. Mabuti na lang daw siya na bobo, lumalaban ng patas. Sa paglaban mo ng patas, hindi ko yan kini-question. Never kong kini-question yung paglaban mo ng patas. Ang kini-question ko dito yung pagiging bobo mo. Kung lumalaban ka ng patas, palakpakan kita sa utak. Happy? Sino ba yung nagko-question sa paglaban mo ng patas? At least dito sa video mong ito, umamin kang bobo ka. Ano mamarihas? Basta kay ako wa ko'y problema, masakitan ka. Ang pangutana, gano'ng masakitan man ka, ikaw nas BBM. Masakitan ka ako dahil si BBM. Of course, normal lang naman magbigay ng reaksyon. Diba? Pero ang tanong, pag binabanata namin si Digong, si Sara na bobo, bakit nasasaktan ka? Tae ka ba ni Sara? Dumi ka ba ni Digong? Bakit nasasaktan ka? Diba?
Oh. Wala na, hilaw na yung tao. Huwag mong pilitin kung hindi mo kaya. Oh, ulitin natin. Huwag mong pilitin kung hindi mo kayang tumawa. Pilit eh! Halata! Hanggang, pangutana, ngano masikitan maka ikaw nas BBM. Empleyado ka, gobyerno ka, basig CEO ka. Ha? Ayaw ga, bana. Kung gusto kang healthy discussion ga, i-approach kong tarong. Kay okay lang yun ko, basta kaya... O, eto. Paabot niyo po ito sa kanya. Debate po kami. Magdidebate kami. O, tingnan natin. O, magla-live ako. Magdidebate po kami. O, dito mismo sa YouTube. Ha? Ilalive ko po yan. O, para magkaalamanan talaga. Ang kondisyon, pa-drug test una, usa ta maglantogi. Ha? Payag naman ako sa drug test, walang problema. Siyempre, gagastos tayo dyan sa drug test. Pag napatunayang negative ako, paano yan? Mangungutang talaga ako eh. Kay Boss Mike na lang ako mangungutang kahit 300k. Susugal natin. Isusugal natin. Pag nag-negative ako, bayaran mo ako ng 300,000. Diba? Kampante po tayo mga pre kasi hindi po tayo naninigarilyo. Malakas lang po tayo sa alak. Diba? Mag-alak ang usapan mga pre. Nandiyan pinalasingin ko kayo lahat. Ayan na. Ihanda mo yung 300,000 mo. Tanginang ano to? Hamon to. Ihanda mo yan. Boss Mike, pera mo na 300k. Pera mo na. Ang ina, bakit ko po ito kakasahan? Panalo na po tayo. Panalo na po tayo. Kasi, yung pulburon na yan, sila lang naman gumagamit niya. Ako hindi rin kita ginajudge na ikaw ay gumagamit ng pulburon. Okay? Hindi kita ginajudge. Hindi kita ginajudge, Dan. Pero ito yung sisiguraduhin ko sa'yo. Ako na lang magpa-drug test, wag na ikaw. Para sure win na si Ballpoint Man. Diba? Papalag po ako, tangina. Kahit pa 500,000. Magpapahiram yan si Boss Mike. Sure win eh. Pero ganito ang mangyayari. 500,000. Padala mo rin yung 500,000 mo. Meron kang representative. Okay, may representative ka. Yung 500 mo, 500 dito, 500 namin, pag-iisahin yan. Kailangan magpirmahan talaga. And then, andyan na, 1 million na yan. Ngayon, pa-drug test na si Ballpoint Man, siguro ilang linggo yan. Isang linggo ba, dalawa, bago makita yung result. Pag may result na, goodbye. Mapupunta sa akin yung pera. Diba? Mapupunta sa akin yung pera. Kahit pa hair follicle test yan. Simula sa pagkabata, hindi po ako tumikim ng droga. Hanggang ngayon, lagpas na ako sa kalendaryo. Sigarilyo, wala din. Pero alak. Siyempre, alak yun eh. Kailangan yung 500k mo kasi nasa ibang bansa ka, padala mo muna sa Pilipinas sa pinagkakatiwalaan ng tao. Diba? Tapos mag-meet. Meet kami niyan. Eto na, 1 million na. Pirmahan agad. Nakaready na yung pera. Pa-drug test agad si Ballpoint Man. Pero, sagot mo rin yung drug test ko pag nanalo ako. Pag natalo ako, sagot ko yung drug test ko. Ganun lang kasimple. Diba? Hindi ko lang alam magkano pa drug test ngayon. Diba? So, paano yan? Papalag ka ba? O magbubulag-bulagan ka na lang? Ito ay klaro ha. May representative ka dapat. Padala mo yung pera sa kanya. Mag-meet kami. Pirmahan sa lawyer. Na yun yung dapat talaga may kasunduan yan eh. Hindi pwedeng laway-laway lang. Ha? Tapos go tayo. Tingnan natin kung papalag ka. Abangan ko yan. So, lang, padayon sa imong papangwarta, gatasin ng mga didis. Kaya di mo mahibog? Ikaw dugay na kay kagablag, abot pa sa TikTok. Pero karon, tawa. Basta didis vlogger, boom! Pero pag BBM vlogger, boom!
Gaw, ala kayo, masuko, gaw. Ako rin maluoy mo, gaw. Ay. Mao na ginahanan ko. Baser to baser, gaw. Makasustiner, juga, kaya ako. Wa mo ko mo personal mo. Basta kaya ako, estudyar ko about 30, pero kung imo kong personal nun, gaw, ayaw, gaw. Dili, ikaw ang klase nga tawa, kaya mo. Tatawa ko sa'yo. Pero sa mga content niya po, siya po ay namimersonal ng mga tinatalakay niya. Ngayon, pag nabalik ko sa kanya yung pamimersonal, nasasaktan po pala. Sunod sa kuha. Kaya unang-una, wa pa kayo napamatud-an sa imong kaugalingon. Wala pa akong napatunayan sa sarili ko. Hindi naman tayo magkakilala, pero ginajudge mo na ako. Oh. Hindi tayo magkakilala, ginajudge mo na. Paano mo nasabing wala pa akong napatunayan sa sarili ko? Ito naman talaga, oh. Halatang bobo talaga, hindi nag-iisip eh. Samot na ko, wa pasad mo ng pariharat na. Mm. Wa ko'y katungod nga mamirsunalin mo, wa sa kay katungod Oh, mamirsunalin. hindi, namimersonal ka na nga eh. Nandiya-judge ka pa. Halatang bobo ka lang naman. Nalago. Pero, usbon ko, kung maligo ko nga di manabon, ikaw, di manabon, di pag yun maligo. Ano daw? Balba ko ang lumpot, lit. So, yun yung video niya mga pre, ano, pambobo lang talaga at halatang wala, pangkanto po yung kanyang reaction video, no? Pero, aabangan ko po, no? Sino ba yung papagit na? Kontakin nyo nga to. Kontakin nyo nga to, debate. Oh, para magkaalaman. Diba? Eh, syempre, pag usapang debate, oh, kailangan hindi ka mag-loading sa harapan ko. Ha? At ngayon, gusto ko pong isali sa debate yung sinasabi niya na ako daw po, kailangan ko daw ng ako daw ang kailangan magpatunay sa sarili ko na hindi ako bayaran. Yun. Diyan pa lang, sunog ka na. Oh. Diyan pa lang, wala ka na, damage ka na diyan. Diba? So, ito po, no, idugtong po natin ang balitang ito, mga pre. Ito po, no? O, basahin po natin ito, ha. O. Nagsinungaling ba si BP? Sara Duterte already admitted she contracted Hitman versus Marcos. So, maliwanag naman po yung video, mga pre, na meron naman po talagang kinontrata itong si Sara Duterte. 'Di ba? Kahit pa i-deny na po nila 'yan, yung video po ay hindi magsisinungaling. Sara Duterte isa talagang utak, utak pulburon. 'Di ba? Utak kriminal. Oh, kahit pa sabihin ni Sara na wala akong sinabing ganyan. Oh. Kung totoo talagang malinis si Sara Duterte at hindi niya sinabi yon, dapat ang sinabi ng defense team ni Sara Duterte diyan sa impeachment trial ay hindi po totoo ang video. Not guilty po si Sara Duterte. Si Sara Duterte po ay walang pagbabanta na ginawa laban sa Pangulo, First Lady, at kay Martin Romualdez. Oh. Ang video po na nakita ninyo sa social media ay AI lamang po. Hindi po iyon si Sara Duterte. Oh. Dapat gano'n ang sinabi ng defense team ni Sara Duterte kung talagang not guilty si Sara. Pero bakit sa lahat ng sinabi ko dito, wala iyon? Hindi yun nasali sa depensa nila. Silip-silip lang sila ng technicalities. Objection, Your Honor! Diyan lang po sila magaling sa ganyan. Diba? So, maliwanag pa po sa mata ng mga Pilipino, sa mata ni Ballpoint Man, sa itlog ni Ballpoint Man, na si Sara Duterte po ay nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Oh. So, Sara Duterte, mukhang tagilid ka ngayon. Yan kasi yung problema. Hindi mo pinag-isipan muna yung iyong mga sasabihin. Padalos-dalos ka para magmukha kang cool at alam mo yon, ang tapang talaga ni Sara. Oh, matapang ka na niyan. Sara Duterte, mag-isip-isip ka. Ha? Pero para sa akin, huli na yung lahat eh. Nasabi mo na lahat eh. Hindi na mabubura yan. Nakatatak na yan sa isipan ng mga Pilipino. Diba? So, kayo mga pre, ano po yung opinion niyo dito? Comment nyo lang po para mabasa po natin yan. Eto pa. Oh. Eto balikan lang po natin to mga pre, ano. Self-proclaimed death squad chief. I killed almost 200 for Duterte. Ito, basahin po natin to The self-proclaimed head of notorious Davao Death Squad, DDS, has claimed under
oath that he killed almost 200 people and was paid millions of pesos, more than $20,000 for his actions by Philippines President Rodrigo Duterte. So si Las Cañas po yata yung ano dito, no? Oo, yung nagsalita no na siya po ay binayaran po ni Rodrigo Duterte para pumatay ng mga tao. Imagine 200 katao po ang pinapatay ni Digong, 'di ba? Nung mayor pa. Oh, I mean mayor si Digong yata nito or president na, no? Pero nung mayor po, may bali-balita na po na may pinapatay po talaga sa Davao. Pero ang nakakapagtaka po, hindi po lumabas sa balita na may mga pinagpapatay dyan sa Davao City. 'Di ba? Puro lang sasabihin nila malinis yung Davao, okay yung Davao, 'di ba? Walang baha yung Davao. Yan po, no? Pero sa likod po pala niyan madugo po, 'di ba? Maraming mga buhay yung nawala, maraming mga buhay yung talagang binawian nila ng buhay, no? Kahit pa ikaw ay alam mo 'yon, inosenteng tao, malamang damay ka. So, para sa akin, kung tatanungin niyo po ako, deserve ba ni Digong na makulong sa Hague? Para sa akin, deserve po. 'Di ba? Kasi kung wala siyang kasalanan talaga, sagutin niya na lang po. No, nang maayos yung kanyang mga yung paratang po sa kanya. 8 years na hearing sa Hague, kaya mo 'yan? Ya? Ano ka ba? Mayabang ka, matapang ka daw. Patunayan mo. Ya? So, yun. Kayo po, ano po yung inyong opinion, reaksyon, comment naman para mabasa po natin yung inyong kanya-kanya reaksyon at opinion, mga pre. Kaya sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, kalendangin nyo na po yan para always po kayo updated po sa ating mga live po. And of course, sa mga uploads po natin. Ayan.